beloved Boss Mike Cervera. Sa iba pang balita, nakatakdang magkita sa unang pagkakataon sina President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump sa mga susunod na araw. Nako, eto na po yan mga kababayan. Oo. Mga 1 linggo na lang ho, mahigit yan magkikita na ho yung dalawa na lalong ikakabwisit, ikakabwisit ng kampo ni Duterte. Dahil po mga kababayan ko, alam nyo naman itong mga ito na talagang lagi nilang binibida na eto daw si President Trump ng Amerika ay galit. Oo, ayaw daw, ayaw. Ayaw daw po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako. Oo, yan na nga po ang mga vocal po dyan at laging mga kumukuda ay etong dalawang hindi makauwi ng bansa. Opo, ano po mga kababayan ko, eto po yung mga legal na hindi makauwi ng bansa. Kung yung mga kababayan natin na may mga kaso, mga kababayan, abay gustong-gustong umuwi ng bansa, etong dalawa, si Maharlika at si Harry Roque, abay hindi ho, oo. Sila po mga kababayan yung ayaw na ayaw umuwi ng sariling bansa. Bakit kaya mga kababayan? Bakit kaya Nako, sige tuloy. Sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na magtutungo sa Washington ang Pangulo para mag-host ng isang event sa July 20 hanggang July 2022. Naku, meron pang host mga kababayan ko. Gagalit na naman yung mga tatanga-tangang mga DDS dito. Ano po, mga kababayan? Naku, grabe mag-host pala. Mga kababayan, ang ating makisig, gwapo, matalino, at napakabuting Pangulo, mga kababayan. Ibang klase talaga si Pangulo. Oo, sinasabi nila, ay, galit na galit yang si Trump. Ayaw na ayaw dyan, kaya bunyungag. Tapos mga kababayan, sinasabi pa, na kung ano-ano, sinisiraan pa si Pangulo kung kani-kanino. Di po ba mga kababayan ko? Yun, tuloy. Magpapadala rin aniya ang pamahalaan ng trade delegation sa Estados Unidos para humirit sa Amerika na babaan ang ipinataw na 20% taripa. Kita nyo, sasamantalahin na rin mga kababayan. Kasi yung produkto na galing Pilipinas, mga kababayan tinaasan po yung taripa tulad ng ginawa sa China. Ngayon po mga kababayan, siguro naisip ng Amerika na malapit ang China, dyan malapit lang po, 2 oras lang, nasa China ka na Ano po, baka samantalahin nung mga magugulang na mga negosyante, ang gagawin mga kababayan ko ay ipapadala muna ng Pilipinas bago dali ng Amerika. So matalino rin naman si Trump. Pero si Pangulo, makikipag-ugnayan, makikipag-dialogo para po nga mabawasan at kung ano pa po yung po pwede na maging paraan para naman po ay hindi mahirapan yung ating mga exporter. Galing So ngayon mga kababayan ko, paano na ito? Mag-host pala si Pangulo. Ano kaya masasabi ng mga DDS tulad ni Maharlika, tulad ni Roque at iba pa na mga tanga-tanga. Mga kababayan, naku, ewan ko lang kung ano pa yung masasabi nila rito. Balikan natin mga kababayan. Yung pong mga sinasabi nila noon, pakinggan natin mga kababayan ko, Unahin na natin tong si hirap na sa buhay, kung paano pa magiging masaya. Oo, bukod sa wala ng love life mga kababayan doon, wala pang nag-aalaga. Hindi tulad noon mga kababayan, kahit saan magpunta, sunod sa layaw. Oo, may daladalang gwapong taga-tusok sa tiyan niya. Ngayon mga kababayan ko, hindi.
sariling sikap, ano, mga kababayan? Kapag nagsaksak ng insulin sa kanyang tiyan. Oo, oo, DIY na yan. Ano, DIY ba, mga kababayan? Dati, mga kababayan, ang bit-bit gwapo eh. Magsasaksak lang sa tiyan niya. Ngayon, mga kababayan, wala na. DIY na lang. Yan po, mga kababayan, ha? O, eto na. Pasok! Nga na siya ay naging presidente na, unang-una, yan ay isang matalik na kaibigan ni Presidente Digong Duterte, no? At syempre, marami na siyang kakilala, lalong-lalo na doon sa mga naging kabahagi ng Duterte administration dahil nagpunta sa Pilipinas yan, yung ASEAN na alala O, isama mo yung sarili mo. Sama mo yung sarili mo, Roque. O, di ba? Sama mo na. ninyo, no? Hindi man nagpunta sa Amerika ang Digong Duterte, nagpunta naman sa Pilipinas itong si Donald Trump. At naalala ko nga, nakasama ko doon sa pagpupulong na yon, doon sa ASEAN Summit. Kita nyo, mga kababayan, sinama yung sarili. Oo, wag mawawala yung sarili, Roque. Tandaan mo yan, ha? Yan po, napakinggan ninyo. Balikan ko lang, mga kababayan, yung sinasabi nito. Kung nung araw, mga kababayan, mataba-taba pa yan, at kita nyo naman, pati mukha niyan, may bilbil yan. Ganun katabayan noon eh. Ngayon, mga kababayan, pati tuhod, mga kababayan eh, ano? Binebentahan. Tuloy. Pagdating naman kay Trump, dahil nga na siya ay naging presidente na, unang-una, yan ay isang matalik na kaibigan ni Presidente Digong Duterte, no? Yun naman pala eh. Matalik na matalik eh. Baka naman sa pag-aakala nyo lang yan. 'Di ba? Feeling nyo lang ba? Dahil lagi naman kayong ganun eh. Lagi lang pakiramdam nyo lang eh. Kala nyo yun na yun. Kala nyo totoo na. Yung bang parang akala nyo eh mahal ka, yung pala pinaasa ka lang, ano? Diba sakit nun? O tapos makikita mo yung pinaghihinalaan mo at karibal mo, yun ang kasama? Sakit, mga kababayan, no? Ang sakit! Di mo ba? O ano kayo ng pakiramdam? Kasama ngayon si Pangulong Bongbong. Hindi lang ho. Ilang beses po yan na kanyang sinasabi, mga kababayan. Maraming beses na sinasabi niya na ito daw si Trump at si Digong na nakakulong na hindi naman tinutulungan ay magkaibigang matalik daw. Ewan ko ba kung saan pa humuhugot yan, mga kababayan. Eto pa. Ang dating Presidente Duterte. Ulitin mo. Dahil Malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Ano? Well, sorry na lang si PBBM. Kita. Dahil nga malapit itong si Trump kay Digong. Sorry na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos dahil didedmahin nga daw. Ganon. Didedmahin daw. Oo. Sige, tuloy mo. Dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Ano? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Kita nyo, mga kababayan, kung paano sila, kung paano nila i-down si Pangulong Bongbong Marcos para dito sa pagkapanalo ni President Donald Trump. Sa atin dyan, sa Amerika, alam nyo naman, di ba? Ngayon, mga kababayan ko, yan po yung pinapalabas nila. Kaya, alam nyo po ba kung bakit? Eto yan. May purpose po yan na i-discredit itong si Pangulo dito kay Trump. May purpose sila dyan. Gusto nilang ipaliwanag sa mga tao na wala. Hindi susuportahan yan si Bongbong Marcos ng Amerika. Ganun po yan. Ngayon po ang nangyari, nagdagsaan. Kita nyo naman, sukdulan na magpagawa na ng factory o pabrika ng mga kagamitan, pandigma. Diyan po sa iniwan nilang base militar sa may SBMA. Ano po? Diyan po sa may Sambales at Olonga po. Di po ba? At isa pa, kita nyo naman yung mga kinatakutan ng China
na talaga naman na nagmaktol sila. Di po ba? Yung po bang kagamitan na akala mo mga kababayan, ito pinakamalakas. Oo. Na sandata pagdating sa pandigma ng mano-manong sandatang hindi gagamit ng mga nuclear Mga kababayan ko Oh, kita nyo? Nagugulat po sila mga kababayan. Nagugulat! Oo. Bakit mali yata yung ating pagkakaanalisa? Parang ganun mga kababayan na sinasabi na nila. Sabi natin ayaw ni Trump kay Bongbong Marcos. Bakit parang mahal na mahal naman siya? Ibig sabihin, ganito lang yan. Umasa lang kayo. Diba? Umasa kayo O, tuloy. Alam mo kasi ang Republicans, Ayun na, may paliwanag pa. Pakinggan nyo. Alam nyo daw kasi ang Republicans ay conservative. Kita nyo anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga di ayaw kay Digong, anti-drugs pala pinuri si President Trump. Si Presidente Trump si Presidente Duterte. Kita mo, nabubulol ka na sa pagsisinungaling mo. Oo, nog live tayo Ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, Ano po babalik tayo? Natakot ka ba nung gumawa kayo ng kalokohan? Kita nyo na mga kababayan, gumagamit na ng Panginoon niyang mga yan. Hindi po ba't wala naman sila niyan? Kung inyo matatandaan, pabalik-balik na lang tayo sa kakapaliwanag. Di po ba si Digong minumura niya yan? Bakit ngayon, mga kababayan ko? Oo. Bakit ngayon? Tila ba gamit na nila ang salitang pangalang Panginoon. Ay ganun talaga mga kababayan. Kapag ka ikaw ay nasasadlak na sa mga mabibigat na suliranin sa iyong buhay, ay sigurado mga kababayan. Oo, matatawag mo na lahat. Oo, lahat na ng santo mga kababayan. Di ba? Tuloy. Pamilya at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Yun na nga sinabi na nga natin Kundi ba naman mga tanga talaga itong mga DDS mga kababayan? Sa totoo lang naman po, hindi pa naman nila napapatunayan na mga kababayan, na talagang gumagamit ng droga ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang patunay mga kababayan. Ito lang, napakasimple para sa katangahan ng mga DDS, mawalang galang. Diba? Yung video lang na pinakita, mas maliwanag pa yung mga video na gawa ng bata. Nakita nyo yung mga nasa social media ngayon? Gawa lang ng bata yon mga kababayan. Abay, mas totoo yun. Yung itsura nung AI nila kaysa naman yung AI na pinalabas nila. Tapos sasabihin ng mga DDS, adik bangag. Pero pag tinanong mo, ano ang katibayan? Meron na ba kayong pruweba? Meron ba kayong ebidensya? O puro laway lang ni Maharlika at ni Roque at nung isang Betka? Diba? Baka yun lang naman ang inyong batayan. Mga bobo talaga kayo, no? Nuknukan na katangahan kamangmangan ninyo. Biruin ninyo dahil lang sa salita, pinaniniwalaan ninyo. Ay, bubu! Diba? Tuloy. Lalong-lalo na nga pala, dagdag ko lang. Lalong-lalo na kapag ka ang pinakikinggan ninyo ay meron na pong previous history na talagang walang matinong sinasabi at binabalita. Diba? Mga kababayan ko, tuloy. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon na sa paggamit ng droga.
Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Oh, yun naman pala eh. Hindi naman pa pala, ano eh. Hindi pa naman na mapapatunayan ninyo eh. Oh, tapos ba, bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Kaya nga minsan alam nyo, itong si Roque, ano to eh, doble cara. Di ba ba? May ugali itong doble cara eh. Minsan mga kababayan, tira lang ng tira para alukin ng kapaboran para sa kanya. Pero mga kababayan ko, oo, pag eto naman, napaboran nyo na, aba, kulang na lang mga kababayan. Didilaan, pati keret ninyo. Oo! Oo! Ganyan mo si Roque. Tuloy. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na merong powdery white substance. Kita nyo? Ano pa? Palay mo, polvo. Pupo rin no? Alam niyo yung mga gusto nilang palabasing ebidensya eh. Yung mga pulbo, yung mga malay mo naman meron lang naipahid sa ilong. Ang Pangulong Bongbong mahilig gumanong ganun yun, no? Di ba? Yan, mga kababayan. Tapos yung gagamitin niyo na. Di ba mas maganda at mas matibay na maging ebidensya yung bang walang katinuan tulad ni Sarah? Dahil siya na mismo ang nagpapakita. Kung katinuan lang mga kababayan ang pag-uusapan, sa dalawa. Si Sarah at Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman ang pagkakaiba. Di ba mga kababayan ko? Hindi pa, nakatago pa ba yan? Hindi nyo pa ba napapansin? Si Sarah, may katinuan ba? Di ba nga, madalas sabihan siya na baliw na, luka-luka. Di po ba? Saraulo. Kita niyo mga kababayan ko. Tapos ang pinagbibintangan nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Porke ba ito'y hindi sumasagot sa inyo? Porke ba ito'y pilit na lang kayong inuunawa dahil nga kilala na kayong mga engot-engot kayo. Diba? Kaya nga sabi dyan sa thumbnail, pahiya na naman yung mga basher. Totoo naman talagang makakapal daw mukha ninyo Sabi ni Pangulo di ba? Tuloy. Diyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang dinaya. Kita nyo, abutan daw ng opinion. Kita nyo kung gaano manlin lang mga kababayan. Natandaan nyo po ba yung inaabot na pin sa kanya para isuot? Yung pong ng Partido Federal ng Pilipinas. Yun po yun. Sinumpu natin mga kababayan Pag-sum natin mga kababayan, porke ba pasikreto na inabot sa kanya, mga kababayan ko, abay, binigyan na mali siya. Oo. Yung mga DDS naman, totoo nga, droga, inaabot, harap-harapan. Nung sinong mga kababayan pin pala ng Partido Federal ng Pilipinas, yung pong inabot. Kita nyo, gamit-gamit ho ng mga tanga para lang po may pantira sa Pangulo na wala naman pong kahit ano silang mga ebidensya. Di ba? Tuloy. So alam ko, nasa isip ngayon ni Trump, naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag Kita mo, hinala mo na naman yan. Gumawa ka na naman ng sarili mong imahinasyon para ipakain sa mga tatanga-tanga, bobot mangmang na mga nakikinig sa'yo. Ganyan po, mga kababayan, sila manlin lang. Sa bagay, yung panlilin lang talaga, dyan sila eksperto aminin natin, magagaling talaga sila. Sa panlilin lang at panluloko ng kapwa. Di ba? Yan na yata yung kanilang pinag-aralang maigi kung paano manloko, manlin lang at magmanipula ng isip ng mga mahihinang Pilipino na mga DDS. Kung kalimutan, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kita nyo, meron pa siyang babalikan na istorya para suportahan yung kasinungalingan niya.
Nang sa ganun yung mga tatanga-tanga at hindi nag-iisip, paniniwalaan siya. Pero tayo mga kababayan ko, malabo na. Minsan mga kababayan, maiisip na lang natin, bakit pa ba natin 'to pinakikinggan? Hindi ho, kailangan, Opo, kung naiisip niyo at nagtatanong yung ilan, bakit ba natin pinapakinggan ito? Abay, 'wag po tayong magsawa mga kababayan sa kakapaliwanag at pagtatama ng mga mali niyan dahil po ito ay pinaniniwalaan ng mga gusto nating mga maliwanagan. Kaya nga sabi ko dati, kaya't po tayo nandito, hindi po para sa mga maliliwanag na ang isip, kundi para sa mga naliligaw, nalolokot, nabobola ng mga to. Di ba? Yun po yun tuloy. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun. Ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Naku, Diyos ko po, eto na. Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, masasabi pa kaya nila itong mga ito? Itong mga sinasabi nila noon? Ito'y binalikan natin. Kasi ako'y nagulat. Si Pangulong Bongbong, ayun, makikipagpulong. Hindi po sa Starbucks, hindi po sa kapihan, kung hindi sa White House. Nako, kaya po eto mga kababayan ko, malaking kaiinisan, kabibisitan, at talaga naman baka hindi pa nila ikatulog. Opo, no? Mga kababayan, yan, marami yan. Ito pa, paulit-ulit niya sinasabi yan Kaibigan ni Trump ay si Tatay Digong. Kita nyo naman, no? Kita nyo naman, iba-iba talaga yung mga itsura at mga video pero paulit-ulit lang yung sinasabi. Na talagang ang matalik na kaibigan ni Trump ay si Tatay Digong. At alam nyo naman na isa sa pinakabubuisitan ni Tatay Trump, tawagin na natin siya. O Daddy Trump na lang kasi Tatay Digong Zero Daddy. Ina mo, Rokin, hindi ka na nahiya. Tatawagin mong Daddy Trump. Kapal na mukha mo. Diba? Layo ng itsura mo, yung ilong mo, malayo sa ilong niya. Yung buhok ni Trump, tunay, ikaw, kita mo naman. Buti na lang, dumapa. Diba? Kita mo naman. Maaari, may pagkakahalin tulad, mga kababayan. Yung tiyan nila. Ay, nako. Grabe ka. Sige na, pagbigyan na natin. Kawawa naman Kawawa naman sige. Daddy Trump ay ang ICC na alam naman natin kung anong ginawa ni Marcos Jr. No? Isinurrender yung kaibigan ni Daddy Trump na si Tatay Digong sa ICC. Ganung sinasabi nga ni Daddy Trump na dapat wala nang makipagtulungan dyan sa ICC na yan. So nagtataka ba kayo kung bakit hindi binibigyan ng importansya ang pagmi-meeting ni Daddy Trump kay Junior? Kita nyo, hindi daw pinapahalagan. Hindi dinidinig yung gustong pakipag-meeting daw ni Pangulong Bongbong. Ayan po, kita nyo. Ano ngayon masasabi mo rito, Roque? Nakatakda na sa mga susunod na araw, yung pagpupulong ng aming presidente sa Pilipinas at ng presidente ng Amerika para ito ay mag-host mag-ho-host mga kababayan at didiretso po sa White House pagkatapos nung event na yan. Nako, iiyak na naman. Roque, paano yan? Kasama ako ron. Ay, nako. Paano yan Roque? Kasama ako ron, pupunta ron. Naku, manggigigil na naman yung iba dyan pagka nakita ko kasama ko si Pangulo
At saka kasama ko si Trump, ano? Ay, grabe. O, sasabihin na naman nila, oh, talaga. Kasama si Mike Cervera. O, yun nga pala mga kababayan, abangan nyo po yung kauna-unahang paglabas ko po sa, Radyo Pilipinas bukas. Ano po? Alas 9 po ng umaga. Opo, abangan nyo po ako sa Radyo Pilipinas, mga kababayan. Oo, ito ano pa lang, sample pa lang. Ano? Sample pa lang, mga kababayan. Abangan nyo po. Sana supportan nyo ako ron. At talagang marami kong ibubunyag. Ano po? Marami tayong ibubunyag, mga kababayan. Doon sa Radyo Pilipinas, mga kababayan ko, tuloy. Wala talagang ties that bind them. Mm. Abay, si Daddy Trump, hindi naman niya tinatago yung paghanga niya kay Tatay Digong, lalong-lalo na dun sa war on drugs. Naks. At ang gusto niyang mangyari, Wala na, tapos na yun, Roque. Kala mo kasi, hahatsingan kita eh. Nahatsing tuloy ako, baho mo. Langya ka. Tuloy, maligo ka nga, Sabunin mo ng husto, mag-shampoo ka ng argan oil. Kaya to, nahatsing tuloy ako, mga kababayan eh. Eto na. lalo na dahil sa fentanyl, magkakaroon ng sariling war on drugs din si Daddy Trump sa Amerika Nako. na ipinapattern sa war on drugs ni Tatay Digong. Diba? Isip mo lang yan, di ba? Ganyan po, magmanipula. Wala naman nung pakialam si Trump diyan kay Digong. Ito po, patotoo. Mga kababayan ko, Ito po, patotoo, Kung talagang may pakialam dito kay Digong si Trump, bakit hindi niya tulungan? Di po ba, mga kababayan ko? Kayang-kaya naman ni Trump yan. Kung gusto talaga na kunin si Digong doon sa ICC, doon sa kulungan mismo nga, mga kababayan ko, sa tingin ninyo, hindi kakayanin ni Trump? Bakit ho halos butot balat na nga? Baka nga ho, mga kababayan, ultimo kaluluwa, hindi na madatnan ni Trump doon sa ICC. Di po ba? Yan na nga ho, mga kababayan, naglalabasan na ho yung mga issue na kulang na lang, mga kababayan. Balat ang matanggal para maging tuluyang maging kalansay na ano pa hinihintay ni Trump kung talagang kaibigan yan? Di ba pag kaibigan dapat tulungan? Ano nangyayari? Tila nababaon lalo tila ba nababaon lalo itong si Digong diyan sa ICC? Paano yung mga sinasabi ng mga ito? Di po ba, mga kababayan? Paano? Nagpunta nga si Trump last month sa The Hague. Di naman niya tinulungan. Kita mo? Kahit binisita man lang Jojo Chavez binisita niya ba si Digong? Nagdiwang itong mga mangmang at mga bobo. Di na una nang nagbalita ito, baka mamaya sa sobrang tuwa nito, kakatalon, matanggal yung takip sa ulo. Diba? Mga kababayan ko, ganyan mga yan. Konting bagay nga to, ang tuwa na yan, di ba, Jax Demolay? Hindi nga binisita ni Trump si Digong sa The Hague. Kita mo? Yun na nga. Kaya akala ko ba'y malakas yun? Malakas na baka naman inuuto lang ni Trump yun. Di ba? Ito pa, maraming beses na sinasabi, yan, Yan pa. Pass out. Hindi niya na po malaman kung ano pang sasabihin niya, mga kababayan. Dahil nga po, mga kababayan, ang hirap po na magsinungaling at manlinlang ng mga mangmang. Tatay Digong, di ba? Yan talaga yun. Mga kababayan, sabi ko sa inyo ito na, pasok. Next. Ngayon, susulat ako sa State Department. Lahat yung mga... Ito naman yung pakana niya, mga kababayan. Ito po nagaganap kasalukuyan ang eleksyon dyan sa inyo, Jax Demolay. Sa mga taga-Amerika, shoutout sa inyo. Malapit tayo magkita.
Pagka wala ho akong lakad, mga kababayan, sasama ako kay Pangulong Bongbong. Maniwala kayo. Oo ha? Pag wala talaga akong lakad, mga kababayan ko, sasama po ako kay Manong Bongbong. Kita-kita po tayo, ano? Ha? Oh, sige na, ito na. Pasok! So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Pinupuri pa ni Trump yung kanyang war on drugs. At sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre alam natin, yung war on drugs ngayon ang basihan kung bakit linilitis ang Presidente for crimes against humanity dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika, kaya nga nandyan ang mga base militar nila, no? Ayaw man natin na gustuhin. Pero, close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. Talaga ba? Kaya nga ba, kung close friends ni Trump si Duterte, bakit ang tagal-tagal niya na doon, hindi pa dinadalaw? Pumunta na nga raw sa dahig, hindi man lang kahit nag-hi. Hi, Digong. Hi ka ba sa fentanyl? Kaso wala eh. Yan ba yung kaibigan? Nandiyan ka na sa lugar. Hindi ka man lang tinignan, dinalaw, kinamusta. Kahit man lang simpleng pandesal dala niya. Para masabi lang na mayroon siyang dalang pagmamalasakit kahit papano. Kung talagang kaibigan ang turing ni Trump kay Digunyo. Wala. Nga. Nada. Si Digong. Ayon, sa sama ng loob. Para bang mga kababayan, isang syuta na hindi man lang siya dinalaw. Buti pa si Alpotera. Si Alpotera na lang yata ang totoong nagmamahal sa kanya. Diba mga kababayan ko? Ayan. Ito na. Pakinggan ninyo. Atin nagustuhin. Pero, close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets. Alak ka talaga naman, Ayan Medyo may pampalakas loob pa siya. Wala na ho kasing kakampi, mga kababayan, kahit sa panaginip na lang. Kunyari, kakampihan siya ni Trump. Yan po. Kita nyo itsura? Mga kababayan, kulang na lang manghuli ng langaw ito sa labas ng bahay nila. Ganyan po, kita nyo itsura? Yung gaganon-ganon ba? Gaganon. Ibang klase kita nyo, kahit na ho sa panaginip niya, naiisip niya po, sa bagay, galing naman sa kanya, na naiisip niya na ganito ang pwedeng mangyari, ganyan mangyayari, ganito mangyayari, susulat ako sa ganyan, lahat, mga kababayan daw, papadala niya ng sulat. Ano ba yung ipapadala mo? Kung lahat, padadala mo ng sulat, napakaluwag ng Amerika, ang daming states niyan, di po ba? O lahat ba yan padadala mo? O sa mismong White House lang? Kaso mga kababayan, lahat daw padadalan Dami mong uubusin na pera. Sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung Presidente, dapat huwag susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, mga bayan at mga bahay at yung kanilang mga dollar deposits, ma-freeze lahat yan sa Amerika. Ang dami, Ang dami sinasabi, Ito si Rocky talagang hirap na hirap pong manira, Salita lang ho siya ng salita, pero wala naman pong ipinapakitang ebidensya. Yan ang problema sa kanya. Yung bang paulit-ulit na lang yung sinasabi
Pero, mga kababayan, sa paulit-ulit na sinasabi niya, abay mga kababayan hanggang ngayon wala pa rin pinapakita na patunay. Wala pa rin pinapakita na ebidensya. Oh, di ba? Wala. Iisa-isahin na po natin yan. No? Hmm. At siyempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang Hmm. mga Pilipino dito sa EO ni Trump Hmm. laban sa ICC kung gigising na lang yung mga gabinete ni Marcos na nakipagkontsabahan para i-kidnap si Presidente Duterte papunta ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari-arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito sa Amerika, ay na-freeze na ng US government. Yan o yung mga panakot niya. Sige, wag niyo akong kampihan. Inang-ina niyo, magsusumbong ako. Ay, naku, Roque. Akala mo naman mas matalino ka pa sa mga tinutukoy mong gabinete, tinutukoy mong mga dahilan kung bakit nakulong yan si Digonyo. Abe, wala, mas matalino sa iyo yung mga yon. Kaya alam mo, Roque, yung mga kakadaldal mong ganyan, nagagalit na sa'yo, pati kapartido mo Di po ba mga kababayan ko, sa sobrang daldal po ni Roque, pati ho yung mga kaalyado niya, galit na sa kanya. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!